Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang babaeng nakikita mo sa screen na nagbahagi ng kanyang testimony at kung paano binago ng Panginoon ang kanyang buhay ay ang Pinay na si Maria Celeste Montebello. Ito ay naiulat na tubong Cagayan de Oro City pero naninirahan sa California ng ilang dekada na. Si Maria ay kalaunang nakapag-asawa ng Amerikano at ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang anak na pinangalanan nilang Matthew at Andrew. Katulad ng ibang pagsasama, silang mag-asawa ay madalas mag-away na parang aso't pusa at nagbago lamang ang lahat nang silang dalawa ay nakakilala sa Panginoon noong 2015. Ngunit ibinahagi ni Maria na ang pagsubok sa kanilang buhay ay hindi tumigil nang sila ay maging born-again Christian. Sa totoo nga ay mas lalo pang lumala ang lahat nang ang kanyang asawa ay namatay noong 2018. Bagamat matindi ang naranasan niyang sakit sa pagkamatay ng lalaking minahal niya ng ilang dekada, sa tulong ng Biblia, mga taong kasamahan niya sa simbahan, pati ng kanyang mga kaibigan ay hindi nawala ang pananalig nito sa Panginoon. Sa halip ay mas lumakas pa nga ito. Kung may pagkakataon ay ginagawa niya ang lahat para ibahagi din sa kanyang mga anak ang kanyang pananampalataya. Bagamat mahirap na nag-iisa ay nagawa ni Maria na mapalaki ang mga itong maayos. At ang dalawa ay nakagraduate ng high school. Nang si Matthew ay nasa tamang edad na ay pinayagan ito ni Maria na bumukod sapagkat gusto nitong mapatunayan na kayang-kaya niyang mamuhay na mag-isa. At bilang isang mapagmahal na ina ay kahit hindi niya mapigilan na mag-alala, sinisigurado naman ito na kung si Matthew ay dumadalaw sa kanyang bahay ay lagi niya itong aalokin ng pagkain o kaya tulong pinansyal. Sapagkat sa taas ng cost of living sa California at hindi kalakihang sahod ni Matthew, ay halos wala nang matira sa sahod nito. Kaya para may makain at pera na magagamit pa nito sa ibang bagay tulad ng gym, si Matthew ay nagkaroon ng dalawang trabaho. Naikwento ni Maria sa interview na minsan ay nabanggit ng kanyang anak na nang makuha nito ang kanyang sahod ay nagdiwang si Matthew dahil meron pang natirang $50 o 2,800 pesos sa kanyang bangko pagkatapos nitong bayaran ang lahat ng mga bills. Kahit nag-aalala ay masaya pa rin si Maria na ginagawa nito ang lahat para maging independent. Kaya nang sumapit ang November ay ginawa niya ang lahat para maipagdiwang nila ang ika-21 taon nitong kaarawan. Silang mag-ina ay nagkaroon ng simpleng selebrasyon at pagkatapos ng birthday dinner, si Matthew ay umuwi na sa kanyang apartment. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay yun na pala ang huling beses niyang makikita ang kanyang anak dahil ito ay magiging biktima ng isang brutal na krimen. Base sa ulat, noong madaling araw ng November 16, 2024, ilang araw pagkatapos nilang magdiwang ng kaarawan ni Matthew, ang natutulog na si Maria ay nagising dahil walang tigil sa pagring ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ang tawag ay gumuho ang kanyang mundo sapagkat ang tao sa kabilang linya ay sinabi na kailangan niyang sumugod sa ospital dahil nag-aagaw buhay si Matthew. Mabilis siyang nagpalit ng damit at nag-drive hanggang makarating sa ospital. Ngunit ayon sa mga doktor, sa tindi ng nangyari dito bagamat nagamutan nila ang mga sugat nito, si Matthew ay walang brain activity. Sinabi ng mga eksperto na hindi nila maipapangako na ito ay babangon o gigising mula sa pagiging comatose. Kaya kahit mahirap ay nagdesisyon si Maria na tanggalin ang life support ng kanyang anak. At bilang pagbibigay respeto sa kahilingan nito na makikita sa driver's license ni Matthew, ang mga organs ng binata ay ibinigay nila sa mga nangangailangan. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nangyari, pero mas magugulat sila sapagkat hindi lamang pala si Matthew ang namatay dahil merong 3 tao pa. At para maintindihan mo ang lahat at hindi ka malito sa mga taong sangkot sa kaso, ay simulan natin ang kwento sa bahay na ito. Yan ay matatagpuan sa North Tabler Avenue na makikita sa Lancaster. Para sa mga taong ayaw gumastos ng malaki at gustong makatipid,
Ang lugar na yan ay perpekto dahil kumpara sa Los Angeles ay mas makakamura ka pag tumira ka sa Lancaster. Nang nasagap ng mga news outlets sa Pilipinas ang nangyari kay Matthew ay kahit wala pang sinasabing impormasyon, motibo o kahit sino ang salarin sa nangyari, ang dalawang taong ito ang ilan lamang sa napakaraming mga Filipino ang nagsabi na delikadong manirahan sa Lancaster. Dahil sa krimen doon at ang gobyerno ng California ay di umunoy doon itinatapon at ipinapadala ang mga kriminal at durugista. At para malaman ko kung may katotohanan yan, ay wala nang ibang perpektong lugar sa internet para kunin ang POV o point of view ng isang tao kundi sa Reddit. Mula sa personal na testimony ng Amerikanong ito na nakatira mismo sa Lancaster, ay kinumpirma niya na totoo nga na marami doong mga pulubi at mga drugista. Ngunit sa 2 dekada niyang nakatira doon ay ni minsan, hindi siya naging biktima ng anumang krimen dahil naging matalino at mapag-obserba siya sa kanyang kapaligiran. Nalaman niya kung anong kalsada ang dapat niyang lakaran para walang mangharas o magnakaw sa kanya. At natuto din siya na magbasa ng mga tao para malaman kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan o hindi. Iminungkahi din niya na kung titira ka sa Lancaster ay wag na wag mong iiwan ang iyong sasakyan at garahe na hindi nakalak. Wag mo ring balaki na mag-iwan ng anumang gamit sa labas tulad ng bike dahil makalingat ka lamang ng ilang sandali ay maglalaho na lamang yun na parang bula. Ngunit kahit medyo magulo sa lugar na yan, sinabi nito na basta marunong ka lamang kumilala ng mabuting tao sa hindi ay maaari kang makakita ng mga taong mabubuti. Ang magagandang rason na yan ang dahilan kung bakit kahit magulo ay pinili ni Matthew na tumira sa apartment doon kasama ang kanyang nobyo na si John V. Makindang na isang Pinoy din. Bukod sa kanila ay nakatira din dyan ang 24 na taong gulang na si Fernando Garcia at ang 26 na taong gulang nitong fiancé na si Christine Akaak na ate ni John V at ang panglimang roommate ay ang 16 na taong gulang na babae na kapatid ni na Christine. Para sa kanilang 5 na ginagawa ang lahat para makasurvive sa taas ng cost of living sa California, basta maging mapanuri at mag-iingat silang lahat ay papasaan ba at magkakaroon sila ng mapayapang pamumuhay. Ang pamilya ni Fernando ay suportado ang desisyon nito. Ang binata ay nilarawan ni Gentle Soul at isa ito sa mga taong laging may kausap tuwing merong party. Sapagkat si Fernando ay isa sa mga tao na hahayaan kang magsabi sa kanya ng problema na hindi ka makakarinig ng anumang panlalait. Ayon sa ina nito na si Yermi ay pangarap ng kanyang anak na maging guro at dahil sa nasaksihan nito ang kanilang hirap, determinado si Fernando na makatapos ng pag-aaral. At katulad ng iba ay mas lalong gumanda ang buhay nito na magkaroon siya ng inspirasyon sa buhay. Silang lahat ay naging masaya para dito nang ipakilala nito ang kanyang Filipinang nobya na si Christine. Ibinahagi ni Yermi na nang makilala niya ang Pinay ay kaagad niya itong nagustuhan dahil sa kabaitan at pagmamahal nitong ipinapakita sa kanyang anak. Base sa professional profile nito, si Christine ay pumasok sa Antelope Valley College habang nagtatrabaho bilang manager sa Yogurtland. Nang makagraduate, ito ay nagtrabaho na mahigit 1 taon bilang medical scribe at ang huli niyang trabaho ay bilang isang executive assistant. Naiulat na ang pamilya ni Christine ay mula sa Bohol. Kung madalas isipin ng mga Filipino nagaganda na ang buhay ng isang tao kapag nakarating na sa ibang bansa o Amerika, ay hindi naman yan ang laging nangyayari. Kabaligtaran ng chill na buhay sa Pilipinas, kinailangan ni Christine na magdoble kayod sa kadahilanan na siya ang tumatayong ina at ama sa 3 niyang mga kapatid. Wala sa ulat kung bakit at sila lamang ang nasa California. Pero kung ano pa man ang rason kung bakit wala silang mga magulang doon, klaro naman na kapag walang tao na may edad 18 pataas ang umako ng responsibilidad sa kanyang mga minor de edad na kapatid, ang local government doon ay mamamagitan at ipapadala ang mga ito sa foster homes o bahay ampunan. Kaya kahit mahirap, sa post na ito ay makikita mong proud na inako ni Christine ang responsibilidad at iginawad naman sa kanya ang legal guardianship ng mga ito. Ibig sabihin, siya lamang ang may karapatan na magdesisyon sa buhay ng 3 hanggat hindi pa sumasapit ang 18 kaarawan ng mga ito. Bukod sa abala niyang buhay sa trabaho at kanyang mga kapatid, hindi rin kinakalimutan ni Christine na alagaan ang kanyang sarili. Kung ito ang hindi nagtatrabaho ay makikita naman ito sa gym at minsan ay kasama ang kanyang mga aso. Hindi rin ito pinapalampas na mag-enjoy sa beach kasama ang kanyang kapatid at mga kaibigan.
Nang maging magkarelasyon sila ni Fernando, si Christine ay tanggap na tanggap ng pamilyang Olivares. Sa ganda ng takbo ng kanilang pagsasama noong August 2022, habang ginagawa nilang dalawa ang lahat para maabot nila ang kanilang mga goals at pangarap sa buhay, hindi napigilan noon ang kagustuhan ni Fernando na ibigay ang kanyang buong commitment sa Pinay. Sa litratong ito ay makikita na ang dalawa ay binahagi na sila ay engaged na. At upang makatipid sa kanilang mga gastusin, ang bagong engaged ay nagdesisyon na magsama sa iisang bubong kasama sina Janvi, Matthew, kanyang kapatid na babae at 4 nilang mga aso. Sa loob ng ilang taon ay naging ligtas at ni isa sa kanila ay hindi nakaranas ng anumang krimen, ngunit magbabago ang lahat sa isang iglap. Base sa ulat, ang 911 dispatcher ay naradyohan ang pinakamalapit na mga police officers at ang mga ito ay dumating ng 1:27 na madaling araw noong November 16, 2024 sa bahay na tinutuluyan ni Christine. Kaagad na mga itong napansin na ang buong bahay ay naglalagablab at nilalamon na ng apoy. Pagkapasok sa bahay ng 3 officers ay siya ring pagdating ng mga bumbero sa lugar. Habang inaapula ng mga ito ang apoy, ang mga otoridad naman ay inilabas ang 3 tao sa bahay. Ang medic na rumisponde din ay mabilis na nilapatan ng mga ito ng paunang lunas at habang dumadami na ang mga tao sa lugar, makikita muli ang 2 officers na inilabas ang 2 tao mula sa bahay. Ngunit kahit anong pagtatangka ng mga itong iligtas ang mga taong yun, 3 sa 5 ay agad idiniklarang dead at the scene. Ang isa sa mga ito ay walang kagalos-galos sa katawan habang ang isa naman ay mabilis na isinugod sa ospital dahil ito ay buhay pa kahit nasa kritikal na kondisyon. At upang walang makasira sa umuusad nilang investigasyon ay inabot pa ng 5 araw bago mag-release ang mga otoridad ng impormasyon. Kahit pangalan ng mga biktima at pagkakakinala ng mga ito ay hindi nila inilabas sa media. Noong November 21, 2024 pa lamang nalaman ng publiko na sina Edwin, Christine at Janvi ay ang taong 3 dead at the scene. Habang si Matthew naman ang isinugod sa ospital pero sa tindi ng brain damage nito ay kalaunang nagdesisyon si Maria na tanggalin ang oxygen support at ito ay naging organ donor. Sa interview na ito sa lieutenant ay sinabi niya na ang publiko ay dapat huwag mag-alala dahil kontrolado nila ang sitwasyon. Ibig sabihin, ang insidente ay hindi random, kundi ang mga biktima ay tinarget pala at personal na kakilala ng suspect. 4 na araw pagkatapos ng interview niyan, sa kauna-unahang pagkakataon, ang lalaking ito na kinilalang si Miguel Diego Sandoval ay humarap sa korte dahil siya ang hinihinalang suspect sa massacre na nangyari. Maraming beses na ako nagpakita sa inyo ng footage sa loob ng korte. Pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng suspect na hindi makontrol ng mga otoridad dahil kahit ito ay nakikinig sa judge, si Sandoval ay hindi napigilan na tanggalin ang kanyang pantaas na kasuotan. Ito ay sinampahan ng 4 counts of murder at 6 na iba pang mga kaso na lahat ay felony. Sa tindi ng kanyang ginawa, ang judge ay hindi siya pinayagan na makapagpiyansa at sa kadahilanan na sinelyuhan ng hukom ang mga court documents, walang nakakaalam kung ano ang motibo nito. Pero sa interview sa ina ni Matthew ay nagbigay ito ng clue kung ano ba talaga ang nangyari. Ibinahagi niya na si Sandoval ay ex-boyfriend pala ng nakakabatang babaeng kapatid ni Christine. Hindi naiulat at walang nakakaalam kung bakit natapos ang relasyon ng dalawa. Pero malinaw na ang pakikipaghiwalay ng kanyang nobya ay hindi nagustuhan ng suspect. Paulit-ulit ni Sandoval na tinangkang ligawan at papasagot muli ang dating kasintahan. Pero ang dalaga ay determinado na talagang mag-move on sa kanyang buhay. Ito ay unti-unti nang nag-focus sa kanyang pag-aaral pero ang salir naman ay naging obsessed sa pag-iisip tungkol sa kanya at wala itong tigil sa kaiisip kung ano ang maaari niyang gawin para makabawi at makapaghiganti. Noong gabi ng November 15, 2024, gamit ang text message ng kanyang anak, sinabi ni Maria na kahit Biyernes noon at ang iba ay maaaring nagpa-party, sina Matthew ay napiling magpahinga dahil pagod ang mga ito sa trabaho at pag-aaral. Kaya para magkaroon sila ng lakas na harapin ang mga responsibilidad kinabukasan, ang mga ito ay maagang natulog. Sa detalye ng tawag mula sa 911, ang 16 na taong gulang ay nagising na lamang sa sunod-sunod na putok ng baril. Kaya sa kanyang takot ay mabilis itong nagtago sa loob ng closet at saka tumawag sa 911. Ayon sa mga otoridad, halos lahat ng biktima ay hindi nakadama ng anumang sakit dahil si Sandoval ay pinatay ang mga ito habang mahimbing na natutulog.
Ang 4 na mga aso na tinangkang balaan ang kanilang mga amo sa nangyayari sa pamamagitan ng pagtahol ay pinatay din ng salarin. Nang hindi nito makita ang kanyang ex-girlfriend, si Sandoval ay sinunog ang bahay at mabilis itong tumakbo papalayo. Pero sa kadahilanan na ito ay namukaan ng survivor, kaagad siyang tinugis at nahuli din kaagad pagkalipas lamang ng ilang oras. Ibinahagi ng mga otoridad na ang ginawa ng suspect ay gawain ng isang lalaking hindi marunong tumanggap ng kasawian sa buhay. Sa tindi ng galit at puot nito sa kanyang puso, ay iniisip nito na kung hindi niya mapapakinabangan ang kanyang ex, ay hindi siya papayag na maangkin ito ng iba, kaya mas gusto na lamang niya itong idispatcha. Ang mga tao ay mabilis na nagbigay ng suporta sa pamilyang naiwan ng 4 sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na tulong sa ginawang GoFundMe page para sa mga ito. Ang video na ito ay kinuha sa loob ng ospital nang dinalala sa operating room ang labi ni Matthew para maayos na makuha ang mga organs nito. At ang huling pamamaalam ng hospital staff at pamilya nito sa binata ay talagang naging emosyonal. Dahil sa kanyang ginawa, si Matthew ay tinawag na bayani sapagkat ang kamatayan niya ay anigindaan para madugtungan ang buhay ng ibang tao. Sa pagbibigay ng kanyang mga organs ay sinabi ni Maria na ang suspect ay hindi nagtagumpay na patayin ang kanyang anak sapagkat para sa kanya ay buhay na buhay pa rin ito sa tuwing makikita niya ang mga taong nabigyan ng organs. Ang nanay naman ni Christine at John V na noong kaagad lumipad patungong California ay naging emosyonal nang makita ang bangkay ng kanyang mga anak. Kung magagawi ka sa kanyang social media account at iba pang kamag-anak ng mga ito ay makikita mo ang kanyang pagdadalamhati. Hindi rin sila nakakalimot na magpadasal at katulad ng 2 pang pamilya ay wala din silang tigil sa pagdadasal na sana ay makamit na nila ang hustisya. As of this recording ay wala pang napipiling petsa para sa trial. Hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.